Nasabi na nga ng kampo ni Kay Soto na magpapahinga siya dahil wala pa sa 100%. Ito yung original at nauna na ngang pahayag ng kanyang kampo na EWP, at kung ito ang sinabi nila ay yun na nga yun. Wala nang iba pang dahilan, at ayon nga rin kay Coach Timko, naiintindihan niya ang kalagayan ni Kay Soto kaya wala nang problema pa dito. Maliwanag ang pahayag ng dalawang kampo, pero dahil nga sa FIBA World Cup Asian Qualifiers time na naman ay natural lang na marami na namang magsisilabasan na sari-saring komento, pero sa akin sa pahayag ng kampo ng kanyang handler at pahayag ako ni Coach Timko, naniniwala. Asahan natin ang mas healthy na kay pagbalik ng Koshigaya Alphas sa hardcourt pagkatapos ng mga laro sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa next round nga ay hindi na makakalaban pa ng gilas ang mga teams ng New Zealand at Australia at magkukumbine ng Group A at C para buuin nila ang Group E, pero tandaan natin na meron pang ang third window sa first round na kung saan magbabakbakan pa ulit ang gilas laban sa team ng New Zealand at Australia, pero ngayon naman sa lugar ng ating mga kalaban gaganapin ang mga laro. Nakakatiyak ako na sa third window nga ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay magiging kompleto ang gilas team natin dahil na rin sa gaganapin nga ito sa off-season ng ating mga manlalaro. Ang third window nga ay sa June 29 hanggang July 7 off-season ng KBL maging ng Japan B1 B-League, kaya naman walang dahilan na hindi nga makakapaglaro ang ating mga players, at sa window na ito ang kalaban pa rin natin ay ang mga teams ng New Zealand at Australia bago ang pagsisimula ng second round sa window 4. Kaya ng gilas na umabot sa FIBA World Cup 2027 at maganda ang sitwasyon natin. Ang mga teams na makakalaban natin na mula sa Group C ay ang Jordan, Iran at sa palagay natin Syria ang malalaglag sa kanilang grupo, at ang makakapasok ay ang team ng Iraq. Nagawa ng gilas na manalo laban sa team ng Iraq sa FIBA Asia Cup at pilay ang gilas lineup dito, kaya maganda na isa sila sa makakalaban natin kapag napunta na tayo sa Group E. Yung Jordan at Iran naman papalag ang mga yan laban sa gilas, kaya magiging halos 50-50 pa rin ang mga laro natin laban sa kanila, kaya kailangan natin ang kompletong lineup kontra sa mga teams na ito kung gusto natin na masigurado na umabot tayo sa FIBA World Cup 2027. Magiging malaking tulong rin kung makakaisa nga tayo laban sa New Zealand, kung hindi man ngayong second window ay sa third window, at magagawa natin ito kung kompleto nga rin ang ating lineup. Yung original na mga players ang meron tayo na tumalo sa mga teams ng Latvia at New Zealand. Sobrang halaga na kahit na matalo tayo dito sa second window ay hindi ganon kalakihan ang lamang ng New Zealand at Australia. Agawan ang mangyayari ngayon sa Group E para sa top 3 spot, at nakikita natin na ganito ang resulta ng mga teams mula sa Group A at C. At sa Group E naman, agawan ngayon ang mangyayari, gilas, Iran at Jordan ang magbabakbakan para sa top 3 spot. Sila ang halos magkakamatch ng mga teams at kailangan na maging perpekto ang record ng gilas laban sa mga teams ng Jordan, Iran, at ang round na ito ay magsisimula na nga sa fourth window. Pagkatapos ng third window, yung dalawang laro na muna ng gilas laban sa team ng New Zealand at Australia sa home court nila naman ngayon. Yung second window talagang mababa ang chances ng gilas na manalo. Bumalik yung size problem nila, mas matangkad na naman ang lineup ng kalaban, mas mabibilis pa, walang magagawa ang mga fans, bali wala ang home court advantage ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, dahil yun nga parang ito yung dating gilas na kilala natin na nadidihado sa height. Sana nga lang swertehin tayo sa tres para may chance tayo na manalo laban sa kanila, dahil nakikita natin talaga malabo na malaman natin ang New Zealand at Australia ngayon sa mga inside plays. Hindi pa rin nawawala ang kakayahan ng gilas na manalo laban sa team ng New Zealand, lalong lalo na kung hindi magkakalat ang mga players natin. Magandang depensa ang kanilang maipapakita kahit na dihado pa nga sila sa height. Wala na nga yung issue patungkol pa dito kay Kay Soto. Ang liwanag ng sinabi ng kanyang handler na EWP at maging si Coach Timko nga rin ay alam na alam kung gaano kahirap ang mag-manage ng isang player na kagagaling lang sa injury na meron pang ang duty sa kanyang mother team. Kai Sotto とジャレル・マーティンのコンビネーションが